Okay po, so magandang tanghali po sa inyong lahat. And once again, Happy Lord's Day po sa bawat isa. And salamat sa Diyos sa buong linggo nagdaan at meron po tayong pahinga, hindi lang physically but also spiritually, for us to be reminded of the gospel. So, salamat po sa Diyos. Ngayon, yung sermon po natin ay galing po sa sermon ni Reverend Mark Chen. So siya po ay pastor ng First Evangelical Reformed Church sa Singapore. And this was preached last 2021. And again, salamat sa Diyos for allowing us to proclaim this sermon ngayon pong araw. Okay? So tayo pong lahat, na-experience po natin lahat yung mga may hirap na panahon. And wherein, nandun yung mga mabibigat na sitwasyon po natin sa buhay. And at this moment, minsan sinusubukan tayong i-comfort and binibigyan ng hope or pag-asa ng mga kaibigan natin, kapamilya natin, or mga kakilala natin na nakakausap. And habang kinakausap nila tayo, gumagamit sila ng mga cliche para encourage tayo. Kagaya ng halimbawa, lalo na sa ating mga Pinoy, kaya mo yan, laban lang. Halimbawa, yung mga, ano ba yung sinasabi sa Hinebra? Never say die. O kaya sa mga fans ng K-drama, fighting. So yun yung madalas sinasabi for us to be encouraged. Ano pa ba? Kapag may tiyaga, may nilaga. Very familiar naman sa atin yung mga gano'ng mga words. Or halimbawa, example, kapag hindi ka natanggap sa trabaho na ina-applyan mo, madalas sasabihin, may tamang panahon para sa lahat, darating din yung araw para sa'yo. Pero kapag iba yung tono na pagsabi mo, no, parang nagbabantay, darating din yung araw mo. So, depende po yun kung makakapag-encourage ka or magbabanta ka sa ibang mga tao. O kaya, yung madalas, sinasabi din naman ng iba, keep your chin up. So, every cloud has a silver lining. So, ito po yung word na madalas nating gagamitin po ngayon sa sermon. The silver lining. And para sa ating pong mga Kristiyano, ano po ba yung mga usual na cliche na narinig natin when we encourage or kung tayo man yung nakaka-receive ng encouragement sa iba? Nag-pray ka ba? Di, gagawaan ng paraan yung Diyos. O kaya kapag meron naman tayong malungkot na mga pangyayari sa buhay natin, tulad ng pagkamatay ng mga mahal natin sa buhay, we may say, all things work to the good of those who love God. And at least, He's no longer in pain. Yun yung madalas nating sinasabi. And these people may mean well, mabuti yung intensyon ng mga taong to, but this such counsel can be completely frustrating. Yung mga ganitong mga bagay na narinig natin, paano kung hindi ako strong ngayon? Paano kung hindi ako matatag ngayon? Nasaan yung sinasabi ninyong silver lining? Gaano pa katagal ako maghihintay or gaano pa ako katagal na magbe-pray? Yes, he's not in pain anymore, but I am in pain. So yes, kailangan po natin maging wise. Ayun na ba yung point? Kailangan po natin maging wise sa pagbibigay ng counsel. Pero kahit po parang hollow or parang walang bigat, yung ganitong mga cliche na counsel, lalo na po sa mga darkest hours ng buhay natin na na-experience po natin, pero still meron pa rin tong wisdom na siya pong pag-usapan po natin ngayon. Kaya now, sa passage na to, binibigay sa atin ni Solomon yung parehong mga cliche, in some sense. So while our journey may be difficult, o kaya makita natin that life is broken, o kaya filled with suffering, so ika nga, may liwanag pa rin sa dulo ng tunnel. So there's a silver lining to each of our dark clouds. So meaning, merong positive, hopeful and aspect kahit po sa mga negative situation ng buhay natin. And yun po yung ibig sabihin when we say silver lining. And bilang mga believers, well, hindi lang tayo dapat black and white. Yes, may good days and bad days, pero para sa atin, even in our bad days, there is good. Sabi nga sa John 1, meron mang kadiliman sa mundong ito, pero nagbibigay liwanag si Kristo sa atin. Kaya po sa journey or sa pilgrimage natin, kahit po sa darkness ng ating buhay, meron po mga bright ways of walking through this darkness.
So ito po yung very important phrase for us to know that while life is dark, so there are bright ways of walking through it. And there's a silver lining to each of our dark cloud. Kaya po sa passage po natin ngayon, meron pong dalawang facts of life na siya pong inarticulate ni Solomon. So firstly, the clouds of life can be very dark. And secondly, the lights behind the darkness give hope. Ayan po. So para po sa ating sermon points ngayon pong tanghali, again, the clouds of life can be very dark. And number two, the lights behind the darkness give hope. Okay? So before we fully begin, let us all pray. Our Heavenly Father, as we now turn to the preaching of your holy word, we depend upon you because apart from your Spirit, we can neither see nor understand the truth that gives life. And as you have spoken in Scripture and through Ecclesiastes 4, you teach us wisdom for our pilgrimage in a world marked by toil, oppression, loneliness, and the need for godly companionship. So grant, O Lord, that your Spirit would open our minds and soften our hearts. And remove, O Lord, every distraction, every thought, prideful thought, and every fear that keeps us from receiving your word with faith. And Lord, we ask that you give clarity to your servant who will preach today, that Christ may be exalted and your people strengthened. And make your truth shine upon us, O Lord, that we may discern your ways, that we walk in obedience, and that we find comfort in your presence. And we ask all this in the name of our Lord Jesus Christ, our Lord. Amen. Okay, so firstly, ating pong pag-usapan that the clouds of life can be very dark. So nakita natin po sa verse po na to, na siya pong binasa din natin kanina, na meron pong total of 4 dark clouds na pag-usapan po natin. Ito yung mga clouds na mararanasan ng bawat isa po sa atin sa buhay natin. And yung dahilan kung bakit ito sinulat ni Solomon, yung dahilan kung bakit in-inspire siya ng Holy Spirit, meaning breathe out and move men to write His words, para po pag-isipin tayo ng tama, to give us sober thoughts. And para tinuturo sa atin na yung pag-asa natin ay may kita po lamang sa Diyos. So daraan po dito yung lahat ng mga tao dito sa mundo and maging tayo pong mga Kristiyano. So the first dark cloud is oppression by others. So sabi po sa verse 1, if you can read with me again, I saw all the oppressions that are done under the sun, and behold, the tears of the oppressed, and they had no one to comfort them. On the side of their oppressors, there was power, and there was no one to comfort them. Sa last chapter na pinag-usapan natin last week, nagsalita si Solomon tungkol sa injustice. And dito nakita natin yung resulta ng injustice. Na kapag yung, halimbawa, isang workplace or isang nation, or kahit sa ating mga homes, or maging sa church, puno ng injustice, it will lead to oppression. And mga tao yung cause ng oppression. And it is because, under the sun, all are sinners. May ilang sinners na nilagay sa posisyon na mas mataas sa atin, or mas malakas sila kaysa sa atin, and gagamitin nila yung strength nila to oppress us. And sila yung mahawak ng decision-making power. And kapag laban sila sa iyo, sure na mararamdaman mo yon. You will feel that oppression. And yun, yung ibig sabihin ni Solomon. So dito pa rin sa verse 1, on the side of their oppressors, there was power. And nangyayari to sa kung saan-saan. Nangyayari to sa ating mga lawmakers, sa mga judges, even kahit sa mga schools with teachers and the principals, kahit sa church, sa pagitan, kahit mga elders and pastors and deacons. So sino mang may authority, pwede gamitin yung strength and sinfulness to oppress. So minsan, yes, meron tayong ways or paraan para mag-appeal or umapela. May mga proseso against oppression o injustice, pero minsan, wala talagang paraan. And that happens. And kahit may paraan, may mga panahon na wala ring resulta yung pag-apela natin. So mga kapatid, ito po yung effect ng total depravity
dito sa mundo. Depravity to the core. That things are broken, people are also broken. And kahit sa ating pong brokenness, that we oppress others and that we break them. And kapag merong oppression, so na-witness ni Solomon yung mga tears, yung kanilang pagluha. So sabi sa passage, and behold, the tears of the oppressed. So bakit sila umiiyak? Bakit sila tumatangis? Dahil wala ni isa mang nagko-comfort or nagde-defend para sa kanila. At sa kanila pong helplessness, they cried. Merong power yung mga oppressors, pero wala sila nun. May mga kakampi yung oppressors, pero wala rin sila nun. So paulit-ulit na binabanggit yung phrase na to. There was no one to comfort them. So kaya po sila umiyak. So hindi lang dahil may pang-aapi, hindi lang dahil may oppression, kundi dahil walang lumalaban para sa kanila. And that is one dark cloud. So yung second naman, the second dark cloud is the evils of work. So sinasabi naman sa verse 4 to 5, then I saw that all toil and all skill in work come from a man's envy of his neighbor. This also is vanity and striving after wind. The fool folds his hands and eats his own flesh. So dito pinapakita ni Solomon kung gaano ka-frustrating yung work or trabaho. And totoo na sa ibang parts, lalo na sa Proverbs, so pinupuri niya yung work. So the goodness of work, sinasabi niya. And tinuturo ng Biblia na mabuti yung work, that we are created for work. And God cares for us, that we can work and that we glorify Him through it. Pero kapag kinakalimutan natin ang Diyos, so nagamit natin yon ng mali, we misuse work. So either magtrabaho tayo ng sobra o kaya naman nandun yung katamaran sa atin. And dito sa verse 4, napansin ni Solomon na may mga taong nagsisikap magtrabaho. Pero dahil sa maling motive, which is envy. And interesting yung verse na to kasi pwede nga, ibig sabihin nito na nagisikap tayo para higitan yung kakompetensya natin dahil naiinggit tayo sa kanila, or pwede rin itong ibig sabihin na yung mga nagagawa natin, yung ginagawa natin, kinaiinggitan naman ng iba. So parehas totoo. And it is true that we strive harder and produce better in order for us to beat others. And pwedeng yung mga achievements natin pwedeng pagmulan ng jealousy ng iba. And sa society, a great deal of progress is driven by envy. Let's face the truth. Nagtatrabaho tayo ng gusto para talunin yung iba. Kahit ano pa yung sabihin nila sa school, hindi mo lang kalaban yung sarili mo, kundi yung iba. Ganon din sa trabaho. Nagsusumikap tayo para mapansin ng boss, that we may shine brighter than others, or nagsusumikap tayo para patunayan yung sarili natin sa mga taong laging nagdududa sa atin. Naipakita natin kung sino talaga tayo. And nagsusumikap tayo para hindi tayo magbigay kahihiyan or makadismaya ng kapwa natin. And alam niyo po, nakakapagod lahat ng to. And ito pa, napapagod din natin kahit yung iba. Hindi lang for us, but also for others. And in this is the way that the world and the people thinks that it is good na iniisip nila. But the Bible calls it vanity and vexation of spirit. Ngayon naman, on the flip side, so nandun naman yung katamaran or sloth. So sinasabi sa verse 5 na may mga tao na ayaw magsikap. They don't want to work hard. So sabi nga dito, the fool folds his hands. Mga kamay na nilikha ng Diyos para magtrabaho. So pero hindi nga to ginagamit. So ito ibig sabihin ng verse na to. And nagkukos yun ng problema. And sabi again, sa verse 5, he eats his own flesh. So kapag hindi siya nagtatrabaho, siya ay nanghihina and he becomes thinner, hindi lang physical, but also emotional and spiritual. Alam niyo po, sa totoo lang, kahit po mga tamad na tao, meron din namang mga pangarap po yan. Pero dahil ayaw nila magsikap para matupad yung mga pangarap nila na to, yung desires nila, yung kumakain, or ibig sabihin, nagko-consume sa kanila.
And sabi po yan sa Proverbs 21:25-26, Proverbs 21 verses 25 to 26, the desire of the sluggard kills him, for his hands refuse to labor. All day long, he craves and craves. And nagko-consume din sa iba yung katamaran nila. So yun nangyayari, everyone must work harder for them to compensate. So sabi nga po sa Proverbs 10:26 naman, Proverbs 10:26, like vinegar to teeth and smoke to the eyes, so is the sluggard to those who send him. So this, mga kapatid, is the evil of exhausting work. So nagsisikap tayo dahil sa envy or inggit, pero hindi tayo satisfied. Pinapahirapan tayo ng iba, hindi rin tayo satisfied. So nagmamalabis nga po tayo sa Diyos eh. Kinukuha natin yung gift ng Diyos na work and at the same time rest, and pinupuno natin to ng kasalanan. And that is a dark cloud. So pangatlo naman, the third dark cloud is loneliness naman. So sinasabi sa verse 8, one person has no other, either son or brother, yet there is no end to all his toil, and his eyes are never satisfied with riches, so that he never asks, for whom am I toiling and depriving myself of pleasure? So this also is vanity and unhappy business. Lahat tayo ay nakaka-experience ng kalungkutan and loneliness. Yung iba mas malungkot kaysa iba. And it happens. And this can cut deeply for us na may mga taong nag-iisa, walang anak or walang kapatid, and wala silang kasama sa journey nila. So if I may use the language under the sun, nagtatrabaho sila, and pwedeng mayaman pa nga. May kaya, pero wala silang makakashare ng treasures nila. And this is why they cry out. So bakit ako nagsisikap ng husto kung wala naman akong kasama? And this is frustration. And mga kapatid, alam ko po na may mga taong nag-iisa. And gusto natin ng kaibigan or katuwang sa buhay. Gusto mo ng isang taong babalikan mo pag-uwi after a long day of work, or nais mong i-share yung buhay mo sa iba. Pero sa totoo lang, even married persons can also be very lonely. For some marital reasons and circumstances or conflict na nangyayari, and it happens. It is a reality. Married persons can also be very lonely. So, loneliness, this is a dark cloud that can loom over many of God's people. And yung last dark cloud or hardship is may kita naman po sa verses 13 to 16. So ito naman yung fickleness na tinatawag or pabago-bago ng mga tao. And meron pong kwento si Solomon. Sa verse 13, meron pong isang hari. He's foolish and old. And hindi siya nakikinig sa mga payo. Hindi nga siya ma-admonish eh. Pero sa parehong verse, meron pong isang young man. Meron isang binata. Mahirap siya, pero wise. And sa verse 14, next verse, nakulong yung binatang to. And paglabas niya nung kulungan, siya naman naging hari. So parang rags to riches story eh. Ngayon naman, paano nangyari sa king? So pinatalsik niya yung foolish king. So parang revolution yun nangyari. Naging riches to rags naman yung kwento. So marahil siguro familiar tayo sa mga ganitong klase ng stories of revolution na katulad po nito. Ngayon, pero sa verse 15, so matapos agawin nung young man yung power, so after niya, may isa pang young man na babangon para palitan siya. So sabi nga po dito, youth who was to stand in the king's place. And sa verse 16, so nagpapatuloy yung kwento. Yes, marami yung pumapalibot sa kanya para suportahan yung bagong hari, pero darating yung susunod na generation na tatalikod sa kanya. So, hindi po ba ito yung nangyayari sa mundo? Walang permanente, walang loyalty. So, in short, pabago-bago ang lahat. And people will like you one day, and next, they will dislike you. Nangyari ito sa politics. An official was elected, then people were relieved. Andun yung mga good thoughts about this leader. After, tatawagin na siyang incompetent and several bad things.
So hindi ba't nangyari rin to sa Bible? Alam to ni Solomon. Example, pinili na hari si Saul. He was so good looking. He was taller than everyone else. And he was so humble when he was anointed king. Then, di ba sabi, Saul has slain 1,000s, and then the people will say, David slain his 10,000s. And pagkatapos, after naman ni David, si Absalom. And in their times, mas naging popular siya kaysa kay David. So, nagbabago-bago yung allegiances ng mga tao. So, yung leader na minahal nila noon, nandoon yung hatred ngayon. Walang permanente, pabago-bago yung mga tao, and this is a dark cloud. So, even sa atin, even you will be favored one day and hated the next day. And so, ito yung mga dark cloud na kinakaharap nating lahat. Meron tayong oppression, ano yung mga nabanggit natin? Oppression, evils of work, loneliness, and fickleness of people. So, ito po yung mga katotohanan ng ating pong buhay. But despite these shadows, so lights behind darkness gives hope to us. So yun po yung second fact of life, and siya din po nga second sermon point po natin ngayon. So dito po, nakita po natin that God provides packets of goodness and hope. So mas mabuti po itong mga to. And ginagamit yung phrase na to sa buong chapter. In fact, sa verse 3, sabi po dito, verse 3 na Ecclesiastes 4, better than both is he who has not yet been. So sa Tagalog, higit na mabuti kaysa kanila ang hindi pa ipinapanganak. Next, sa verse 6 naman, better is a handful of quietness. And sa verse 9, two are better than one. And sa verse 13 naman, better was a poor and wise youth. So, kaya po sa kabila ng mga shadows na to na pinag-usapan po natin sa ating pong first point. So, there are good and hopeful things that are better. So, ano-ano po yung mga bagay na to? So, una, there is relief in death. So, dahil po merong oppression, dahil merong tears under the sun, so sinasabi ni Solomon sa verses 2 to 3 na minsan, mas mabuting mamatay na. Mga kapatid, maniwala po kayo sa hindi. So that is also a silver lining for us. Kung naghihirap tayo dahil sa mabigat na sickness or cruel oppression, so hindi ba't mas mabuti yung magkaroon ng relief through death? So in fact, maraming godly saints yung tumawag sa Diyos na kunin na sila to take them, and death is at times a good release. It is a silver lining. Pero kailangan po nating linawin. Hindi sinasabi ng Ecclesiastes na mas mabuti yung kamatayan kaysa buhay. And hindi rin po kinukonsente dito yung suicide. So in fact, sinasabi naman sa chapter 9 na mas pinipili yung buhay kaysa kamatayan. But here, sometimes, death is preferred over life. So para sa mga Kristiyanong pinipersecute and pinapahirapan, mas preferred yung kamatayan kaysa tuloy-tuloy na pagpapahirap. So meaning, when the Lord sees fit to take people away, there can be a relief for us. That is the light in the shadow of suffering. Kahit si Paul, maging siya po, sinabi po niya, to remain alive may be good, but to die is far better. And bakit? Dahil po sa case niya, dahil nagdurusa siya sa kulungan, mas mabuti yung mamatay dahil makakasama na niya ang Panginoong Hesus. Ngayon naman po, secondly, there is blessing of rest. So nagsalita naman si Solomon tungkol sa hardship of sinful work and sloth or laziness. So pero pinapakita po niya yung isang bagay na mas mabuti. So dito naman sa verse 6, better is a handful of quietness than two hands full of toil and striving after wind. And even po dito, may silver lining. So totoo na mabuti and tama yung hard work, and God calls us to work, pero may level of work na sinful. Ano po yung ibig sabihin po nun? May mga taong nagsisikap dahil sa kanilang selfish ambition and envy for them to succeed. And minsan, tayo po ay nagtatrabaho dahil sa selfish ambition naman ng iba. Kaya ano yung sinasabi ni Solomon? So with the likes of him na masipag rin na tao. So he says that in life,
we must look forward to rest. We must have rest. So hindi tayo pwedeng mabuhay na puro trabaho lang. So bakit mo bubusogin yung sarili mo sa excessive and sinful work and papagurin yung kaluluwa mo? There is rest. Kaya kung yung buong buhay mo ay trabaho and wala nang panahon sa iba, that is vain. Kung yes, tinawag tayo ng Diyos para magtrabaho, pero tinatawag niya tayo para magpahinga. As difficult as work is, it is a gift, yes, but remember that rest is also a gift. So sabi po dito sa Psalm 127 verse 2, "It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for He gives to His beloved sleep." So enjoy rest mga kapatid, even our leisure times. So yung mga to ay mula sa Diyos. So yun yung good way para harapin yung mga evils and mga kasamaan ng buhay. So yung pahinga natin is one of our silver linings in life. It is also true na yung hard work natin ay pwedeng dulot ng ambisyon ng iba or katamaran ng iba. For example, the Israelites were oppressed. Mga panahon ng Exodus, they were made to work hard. They had to make bricks without straws. So pinahirapan sila ng mga Egyptians. So wala silang pahinga. And they cried out for deliverance. And minsan, tayo rin po ay nagiging biktima ng ambisyon ng iba or the culture of selfish labor. So sa mga ganong injustice, so let us cry out to God who delivers His people. So thirdly naman, punta naman tayo sa third, ano yung alternative to loneliness? There is companionship. So sa verses 9 to 12, so nagbigay yung preacher ng picture ng isang journey. Sabi niya, 2 are better than 1. Bakit? 3 pong dahilan. Verse 10, on a journey, if you fall, your companion can pick you up. Sa verse 11, on a journey, dun pa rin, if you're cold at night, so especially po sa Judean wilderness, so your companions will huddle together and this keeps all of you warm. And sa verse 12, again, on a journey, kung kayo po ay atakihin, if you're attacked on the road, so your companion can help fight your attackers. So, companionship, again, is a silver lining in this life. Totoo, lahat po sa atin, hindi lahat sa atin ay magkakaroon ng asawa. Okay, magkakaroon ng talagang malalapit na mga kaibigan. Pero sa kabila po ng loneliness, may companionship pa rin. Mayroong kakilala, may katrabaho, meron tayong mga kaibigan. And we make friends. Some may not be close, so many may be busy, pero still nag-exist yung companionship. And hindi lang po sa marriage na pwedeng may unhappiness din. So yes, there's companionship in the midst of loneliness. Maybe not the kind that you crave, but you are not alone, mga kapatid. Okay? So ngayon po, fourthly, so kahit sa fickleness or sa pabago-bagong takbo ng buhay, meron pong mga minor victories. So yes, yung kanina, the foolish king was taken over by a wise young man, but the wise young man would lose favor and be taken over by someone else. But still, kung titignan natin yung napakaikling kwento na to, amazing thing yung nangyari. Na yung isang mahirap na binata na galing sa kulungan, pwedeng umangat at maging hari. This is amazing. May mga ganong victories sa buhay. And yung lahat ng katotohanan ito, yung nagpapagaan sa dilim, the shadows, the darkness, ng mga clouds ng buhay natin. Na kahit mayroong oppression, may relief in death. Habang nagpapakapagod tayo and mabigat yung ating mga trabaho, we have our rest. And kahit may loneliness dito sa mundo, merong companionship. And habang merong fickleness, pabago-bago yung mga tao, may mga victories, maliit man or malaki para sa ating mga maliit na mga tao. And mga di kapansin-pansin na mga tao. So, sa kabila ng lahat ng paghihirap na to, sa kabila ng lahat ng mga masasamang ating po na experience, sa kabila ng mga shadows, may liwanag po sa mundong to.
that God has given these little pockets of goodness. Pero paano po ito nakaka-apekto sa atin bilang mga believer? Yes, mabubuti yung mga bagay na to, and ito rin yung mga bagay na nararanasan kahit ng mga unbelievers, hindi lang for us. So these are pockets of universal goodness by the providence of God. Pero yung liwanag sa mundong ito, walang kapantay kumpara po sa greater light that we have in Christ. Are you oppressed by those who are stronger than you? But who else was oppressed? Sino yung oppressed? That Christ. Christ suffered on the cross because of his oppressors. And he did it because of the joy that was set before him of pleasing God. And so, kahit tayo po ay magdusa sa mundong ito, when we suffer, we can identify with Christ when we receive this injustice. That we are counted worthy to suffer for his name. Are you working too hard? Tayo ba ay sobrang nagpapakapagod sa ating mga trabaho? Are you a product of your ambition, envy, the ambition of others? Rest. Meron tayong pahinga. And yung ilan po sa atin, hindi sapat yung pahinga physically. Marami ako nakakausap, halos buong linggong OT, may trabaho ng Sabado, meron pang may pasok kaninang gabi, dumiretso dito on the Lord's Day. Meron sa atin. And dahil dito, binigay ng Panginoon yung araw ng pahinga, not only physically but also spiritually. And right now, ngayon pong Lord's Day, we have it. And kapag tunay mong nauunawaan yung Lord's Day, you would never give up this quietness, if I may apply these words from Solomon. To spend time in public worship and even sa ating mga own homes, with our family worship, our private worship in the secret and inner room, hindi po natin napagpapalit. Dahil kung papabayaan po natin, we will be consumed by our work. And kakaroon tayo ng panghihina in us. We will have no strength. Kaya kahit po dumaraan po tayo sa mga tough times, lalo na po sa ating work, nakakatagpo tayo ng refuge sa pagsamba sa Panginoon. Nalulungkot ka ba ngayon? Pray. Sing with us. Siguro nagtatrabaho ka ng sobra dahil sa ambisyon mo, ambisyon ng bosses mo, or ng industry. We are enabled na magtrabaho para kay Kristo, hindi para sa sarili natin. Hindi lang para sa eye service, but in fear of God. And minsan, maaaring kailangan mo magsabi ng no, if everything does not please God, gaano man to kahirap. Pero tandaan po natin that Jesus is your master. Faithfulness to Him first. And habang nakakaranas tayo naman ng loneliness, alam nating meron tayong communion, or mas maganda nga sa Tagalog, pakikipag-isa natin kay Kristo and sa mga kapwa mananampalataya natin. Hindi tayo nag-iisa. And tandaan natin that it's better to be alone with God's people than to get married with sin. Tayong mga na kay Kristo, meron tayong pamilya, mga kasama natin sa journey na to. The church, na kapag nadadaba tayo, may mga kapatid tayo kay Kristo, tayo sa church na siya mag-aangat sa atin. Kapag tayo naman ay spiritually cold, may mga kapatid tayo who will warm us by our encouragement. Kapag tayo naman ay spiritually attacked by some temptations or our struggles, tumutulong yung church family natin to defend us through prayer and reminders of the gospel. Well, di naman po palaging ganito po yung nangyayari, no? In reality, unfortunately, minsan yung pinagmumulan ng troubles natin is yung mismong church. And dahil dito, as a church of God, we must repent before the Lord, understand our sin, and by the mercies of God, so kailangan nating actively to do better in love with our brethren. And kung hindi namin na ibigay yung friendship na hinahanap po ninyo, kung hindi namin natugunan yung pangangailangan ninyo, gaya ng nararapat, please forgive us. And we must do better as a church. But kapatid, you're a church too, to give your love and your time and persevere to make friends of God's people. And yung fickleness naman, or pabago-bago ng mga tao dito sa mundo, nagpapaalala sa atin na walang perfection dito sa mundo. Punta ka man sa gobyerno, lalo na ngayon,
mga political candidates, mga partido, walang tunay na makakapag-solve ng lahat ng problema natin. And sandali ka lang magiging masaya. And kung ikaw man ay nasa posisyon sa government, nawa ay pagpalain ka ng Diyos. Pero kung dapat maintindihan pa rin, yung mataas na boto ngayon, pwedeng maging kabaliktaran sa mga susunod na panahon. But we know that Christ already reigns. Si Kristo yung naghahari sa atin. And though the church will falter at times, madapa man tayo minsan, but we know that His kingdom and His throne shall endure. Kaya po mga kapatid dito sa Zion Covenant Reformed Church, maraming #silver linings dito sa lupa. Mga biyayang binigay sa atin ng Diyos. I pray na ito po yung makapag-encourage po sa atin. Pero yung nagbibigay sa atin ng tunay na pag-asa is hindi yung buhay under the sun, kundi yung buhay beyond the sun. Kung gaano man kagulo yung buhay natin ngayon, kung gaano man tayo ka-oppressed, exhausted, lonely, and disappointed, so sinasabi ng Panginoon Jesus sa Matthew 19, "You have followed me, and in the new world when heaven and earth are one, we who have forsaken friends on earth because of Christ, the hope is that we will be surrounded by friends as we rule with Christ forever. In a place where there is no sun, where we are in the light of Christ forever." Yung mga clouds po ng buhay na to, na nabanggit ko kanina, yun po yung nagtutulak sa atin papunta sa Diyos. Kaya habang broken and oppressive yung mundong to, we cling to Christ, to His life, His rest, His sweet presence and communion, and to Him who is King of Kings. Kaya po sa lahat ng mga nagdurusa sa mga shadows ng buhay na to, sabi nga natin kanina, keep your chin up, every cloud has a silver lining. Amen. Let us all pray. Our gracious Father, we thank you for your word and for the wisdom that you have given us. You have shown us the emptiness of life lived in isolation and self-reliance, and you have reminded us of the beauty of walking with you and with your people. And by your grace, O Lord, help us to live a life of devotion that is in gratitude for all that Christ has done for His people. So Lord, help us to serve you with faith, with renewed faith, that we walk in humility, to labor not for our own glory but for your name. So strengthen our fellowship as a church, our living as one in communion with you and communion with others, that we may encourage one another. We uphold the weak to show the love of Christ in everything that we do. So seal your word today in our hearts by the power of your Holy Spirit, and lead us to live each day in joyful obedience, that we are confident that you are our portion and our help. And we ask this through Jesus Christ our Lord. Amen.